Ang pelikula ay nagsisimula sa isang grupo ng katutubo sa isang malayong isla na nagsasagawa ng isang ritual. Ang mga kanibal ay nagdala ng isang batang lalaki sa altar ng kanilang anito at nagsimulang sumayaw ng buong sigla sa paligid niya. Ang leader ng tribong ito ay isang mabagsik na babae na suot ang mga pangil ng ahas at tinawag ang kanilang anito na higanting python upang tanggapin ang kanilang alay. Nagising ang bata at nagulat sa isang malaking ahas na gumagapang patungo sa kanya. Ang mabangis na nilalang ay masiglang nagpakita ng kanyang bangis at handang lamunin ang kanyang pagkain. Nagising si Lin Shu, lumalabas na ang bata, ay nananaginip lang pala, nakatulog habang nagpapahinga kasama ang kanyang tito. Wala siyang ideya na 10 taon mula ngayon, magkakatotoo ang kanyang bangungot. Dumami ang fog, at habang sila ay papalapit sa Cannibal Island na iniiwasan puntahan ng mga taga-nayon, biglaan nahulog ang kanyang tito mula sa bangka na tila may humila sa kanya sa ilalim ng tubig. Ngunit di nagtagal lumutang siya at sinabi sa kanyang pamangkin na may problema lang siya sa kanyang lambat. Ngunit di nila napansin na ang kanilang bangka ay papalapit na sa isla. Nagsimula ang lalaki na magsagwan upang makaalis sa nakakatakot na lugar, ngunit biglang nawala si Lin. Nagmadali siya sa baybayin upang hanapin ang kanyang pamangkin, ngunit nakita niya ang isang malaking ahas na may napakalaking pangil at tumakbo siya pabalik sa bangka sa takot. Pagkatapos nito nagmadali ang lalaki pabalik sa nayon. Tumakbo siya sa kubo ni Tang Shu, ang ama ng bata, at sinabi sa kanya ang nangyari. Samantala, si Lin ay naglalakad sa liblib na parte ng isla. Nadapa siya sa isang troso, nahulog, at nakita ang isang balat ng isang malaking ahas. Napaatras ang bata mula sa kanyang natuklasan. Ngunit, nang biglaang may isang bagay na mabilis na hinila siya sa malalim na parte ng gubat. Umiiyak sa takot ang bata, na naipit sa ugat ng puno at desperadong humihingi ng tulong. Kasabay nito nakita niya rin ang mga estatwa at kalansay ng mga tao sa paligid niya, nang bigla tumulo ang nektar sa kanyang kamay, na lumalabas na galing sa isang buhay na halaman na handang atakehin siya. Samantala, isang rescue team na taga-nayon ang patungo sa Cannibal Island. Sinubukan ng isang matanda na pigilan ang team sa pagsasabi sa kanila tungkol sa isang snake god na nagbabantay sa isla. Kung sino man ang pumunta sa teritoryong iyon, atakihin ng mga ahas ang kanilang nayon. Dito, nalaman na di lang mga magulang ni Lin ang magtutungo sa isla upang iligtas ang bata, kundi pati na rin ang mga treasure hunters na masigasig na sumali sa misyon. Ang kanilang boss na si Zhao ay handang samantalahin ang pagkakataon upang marating ang isla. Sa kabila ng huling babala ng matanda, sumakay ang team sa mga bangka at nagtungo sa isla. Sa kadiliman, ang team ay narating ang isla at naglakad sa mga makakapal na damo. Isa sa mga kasamahan ni Zhao ay kumuha ng mga itlog ng ahas mula sa isang pugad at dinala ito sa kanyang boss. Gayunpaman, tumanggi ito at sa halip ay tinuro ang isang hindi pangkaraniwang bulaklak na maaaring maging lunas, at inutos na hukayin ito. Nagsimula siyang maghukay. Ngunit, napagtanto niya na isang malaking ahas ang gumagapang sa likuran niya. Kasabay nito, umatake ang ahas at pinatay siya. Ang kanyang huling sigaw ay umabot sa natitirang grupo, ngunit hindi sila tumigil at nagpatuloy sa kanilang paghahanap. Habang sinusuri ng ina ni Lin ang gubat, natagpuan niya ang isang pares ng sapatos ng kanyang anak at nagsimula silang tawagin si Lin ng biglaang. Ang hari ng ahas na nagmamasid sa mga makakapal na damo ay inatake sila. Tumakas sila mula sa nilalang at napadpad sila sa abandonadong altar sa isang nakatagong kuweba. Tumingin-tingin dito si Zhao at naalala ang isang alamat. Kasama ng hari ng mga ahas, ay narito rin ang ahas na nagpapagaling sa kahit anong karamdaman. Bigla namang sumigaw si Lin at narinig ng kanyang magulang ito at nagmamadaling tulungan siya. Samantala, ang mga treasure hunters ay nag-i-explore sa kuweba na naghahanap ng kayamanan. Nakita nila ang isang tambak ng sinaunang mga kalansay na inilibing sa mga tangkay ng isang malaking halaman at naghinala na ito ang alamat na halamang kumakain ng tao. Tinitigan nila ito ng may interes habang kasabay nito ang mga galit na ahas ay nagsisimulang gumapang mula sa lahat ng dako at ang kanilang hari ay agad na lumabas. Natagpuan ng team ang kanilang sarili sa isang alanganing sitwasyon. Sinubukan nilang makatakas, umakyat sa mga vines na sinusubukang maabot ang labasan ng kuweba. Si Lin naman ay kumuha ng isang itlog at inilagay ito sa kanyang bag at tumakas ang team. Ang mga nakaligtas ay bumalik sa nayon, ngunit lumalabas na 2 sa kanila ay nasa peligro. Si Boss Zhao at ang ina ni Lin ay nakagat. Umaasa ang nailigtas na bata na mabuhay ang kanyang ina, ngunit binigyan siya nito ng isang pulseras at hindi nagtagal ay namatay siya. Lumipas ang panahon at isang umaga, nagising si Lin sa kanyang kama at napansin na isang gintong ahas na napisa mula sa kanyang itlog. Pinangalanan ng bata ito na Shera. Inaalagaan ng bata ang kanyang alagang hayop ng palihim mula sa kanyang ama
ngunit napansin pa rin niya ang isang maliit na pathon sa kwarto ng kanyang anak. Nagmamadali siyang humiling na ibigay sa kanya ang mapanganib na hayop, ngunit gustong protektahan ng bata ang kanyang kaibigan at tumakbo palayo mula sa bahay. Humabol ang mga lokal sa mga sigaw ng kanyang ama, at tumatakbo si Lynn sa tabing ilog upang palayain ang python na may mga luha sa kanyang mga mata. Pinatakas ng bata ang kanyang kaibigan at lumitaw ang iba pang mga ahas upang kunin siya. 10 taon ang nakalipas, nagtatrabaho si Lynn bilang isang biologist na nagre-research sa genetics ng halaman, habang patuloy na naaalala ang misteryosong isla at sa posibilidad na bumalik sa kanyang nayon. Ngunit, isang hindi inaasahang tawag na mula sa kanyang uncle na nagbibigay alam sa kanya ng isang malagim na sitwasyon sa nayon. Lahat ng mga ngaso ng ahas at yaong mga kumakain ng kanilang karni ay may virus at walang lunas ito. Nagmamakaawa ang kanyang tito sa kanya na gumawa ng pananaliksik upang makahanap ng gamot sa virus na iyon. Nangako naman si Lynn na maghanap ng paraan. Sa araw ding iyon, dumalo si Lynn sa isang business meeting. Ang pinuno ng kumpanya na si Dr. Lai at isang babae na nagngangalang Faye ay nagulat na matatagpuan ang isang espesyal na dahmo sa isang isla malapit sa nayon na maaaring magbigay ng immortalidad. Nang set up sila ng isang ekspedisyon at itinalaga si Lynn bilang team leader nito at itinalaga si Lily bilang assistant nito. Dumating ang ekspedisyon sa nayon kung saan agad na nakilala ni Lynn ang kanyang minamahal na tito. Nakita niya rin ang isang nakakatakot na eksena, mga balat ng ahas, at ang mga biktima ng virus. Sa gabi, nagtipon ng mga scientists para sa isang meeting kasama ang mga lokal na pinamumunuan ni Xiao na nakaligtas sa pagkakakagat ng ahas. Ipinabatid sa kanya ni Dr. Lai na balak ng ekspedisyon na hanapin ang gintong damo sa isla na kamakailan lamang ay binili mula sa mga lokal at sinuri. Lumalabas na naglalaman ang halaman ng mga gene na may kakayahang mag-regenerate ng cell. Ang makasariling Zhao na patuloy na naghahanap ng easy money ay nagpumilit na sumali sa ekspedisyon. Ang ama ni Lin na si Tang Shu ay voluntaryo rin sasama. Sa sumunod na umaga, nagtungo ang team na may mga armadong gwardiya at hindi nagtagal. Sa kanilang paglapag sa baybayin ng isla ng mga kanibal, nagsimula ang grupo na maghanap ng isang gamot na halaman. Sa kanilang paghahanap, sila'y inatake ng mga halaman. Sa kabutihang palad, nakapagtago ang karamihan sa kanila sa isang malapit na kuweba. Sa pasukan ng kuweba, natagpuan ni Faye ang halaman at sinubukang pitasin ang sariwang sanga nito, na nagdulot ng biglaang kamatayan ng mga kalapit na halaman. Dahil dito, naniniwala si Dr. Lai na ang damo ay may gen ng immortalidad at lahat ng halaman sa isla ay konektado sa hari ng damo na dapat mahanap ng grupo. Habang nagtatalo ang grupo tungkol sa kanilang susunod na gagawin, muli silang inatake ng mga halaman na may mga nakakatakot na ulo. Nakaligtas si Lin sa panganib dahil kay Lily. Sa kanilang pagtakas nakarating sila sa altar of sacrifice kung saan nakakita sila ng isang itinapon na balat ng ahas. Samantala, ang iba pang mga kasapi ng ekspedisyon ay tinitingnan ang ibang bahagi ng kuweba kung saan bigla silang inatake ng isang nagngangalit na hari ng ahas. Habang sinusuri ni Lin ang kuweba, napansin niya ang isang gintong python na papalapit sa kanya ng payapa. Nang mahaplos ng ulo ng ahas ang noo ni Lin, bigla niyang naalala na ito ay si Sheira, ang kanyang alagang ahas na kanyang iniligtas noon, at naalala pa rin ang kanilang pagkakaibigan. Ngunit sa tunog ng mga putok ng baril, mabilis na umalis si Sheira, at nagmadali silang pumunta sa lugar kung saan nila narinig ang mga putok ng baril. Sa isa sa mga dingding, napansin ni Lin ang mga guhit ng isang sinaunang tribo at nagpasya silang pag-aralan ito. Napagtanto ni Lin na ang mural ay nagkukwento tungkol sa isang meteor na minsang bumagsak dito. Ang magnetic field ng meteor ay nagbigay daan sa paglitaw ng mga gintong halaman na may mga katangiang nagpapagaling at nagbibigay sa kanilang host ng kahanga-hangang haba ng buhay. Sa mga imahe sa mural, malinaw na sinubukan din ng mga tao na gamitin ito sa pamamagitan ng paghahalo ng kanilang dugo sa dugo ng mga ahas. Sa oras na ito, natagpuan ng grupo na tumatakas mula sa hari ng ahas ang hari ng halaman, isang malaking halamang uhaw sa dugo sa gitna ng kuweba, na nabuhay ng hawakan ito ni Faye. Inatake sila nito at inatake rin ng haring ahas ang mga dayuhan. Nagawang sugatan ng grupo ni Zhao ang halimaw at upang bigyan ang iba ng pagkakataong makatakas, isinakripisyo ni Zhao ang isa sa kanyang mga kasamahan sa pamamagitan ng pagtulak sa kanya patungo sa halimaw. Nakasalubong nila si Lin at Lily na agad na sinabi sa kanyang ina na nakakita sila ng isang gintong python. Kinumpirma ni Lai ang kanyang hinala na maaaring konektado ang ahas sa gintong damo. Naguguluhan, napagtanto ni Lily na nagkamali siya.
Nagpasya ang grupo na hanapin ang gintong python na si Shera. Natuklasan ng grupo ang isang gintong python na nakapulupot sa hari ng ahas na ginagamot ang kanyang sugat. Napansin din nila na ang mga gintong kaliskis ni Shera ay nahuhulog. Sa puntong ito, napagtanto ni Lin na ang python ay isang bihirang hybrid ng parehong ahas at isang gintong halaman at maaring ito nag-iisa lang sa kanyang uri. Nagpasya si Faye na dapat nilang hulihin si Shera at ilagay ito sa isang laboratorio upang ma-extract ang mga gene na nagpapahaba ng buhay. Sa kabila ng pagtutol ng kanyang anak, nag-utos si Faye na hulihin ng python at pinalibutan ng mga armadong lalaki ito. Ngunit, ang hari ng ahas ay tumalon sa kanila at kinailangan nilang tumakas mula sa galit ng ahas sa lalong madaling panahon. Kasabay nito nasugatan si Lin ng ahas. Nagawang hilahin ng kanyang ama at tito si Lin mula sa mga panga ng ahas. Ngunit, ang kanyang leeg ay sugatan. Umiepekto na ang lason kay Lin, ngunit dumating si Shera para tulungan ang kanyang kaibigan at ginamot siya sa kanyang malubhang sugat sa pamamagitan ng kanyang pagdampi. Pagkatapos, hinampas ni Zhao si Shera ng isang rifle at ipinagmamalaki na ginamit niya si Lin bilang pain. Nagdesisyon si Zhao na gamitin ang python bilang pain upang mahuli ang hari ng ahas. Ngunit nagresulta ito sa isang bitag para sa buong team niya at kinailangan nilang tumakas mula sa kuweba upang maiwasan ang tiyak na kamatayan. Si Lin at Lily ang unang nakatakas. Kasabay nito, bigla namang natagpuan ni Lin ang dalawang healing plant at itinago niya ito sa kanyang bulsa upang maipuslit ito pabalik sa nayon. Dumating din ang iba pang mga kasapi ng grupo na hawak ang gintong python na si Shera na kanilang nahuli. Agad na nagpasya si Zhao na patayin ito upang mapanatili ang kanyang huli para sa kanya. Sa kanyang pagsisikap na protektahan ang kanyang kaibigan, hinarap ni Lin si Zhao. Ngunit, biglang niyakap ni Shera si Zhao ng nakakamatay na yakap. Kinagat ni Zhao ang balat ng python. Dahil dito, biglaang naunawaan ni Lin ang hindi pa nasosolusyonang misteryo ng mural. Nauunawaan niya na ang sinaunang mga tribo ay umiinom ng dugo ng mga ahas para humaba ang buhay, ngunit sila'y nagkasakit at namatay. Tumalon si Zhao kay Lin upang patayin siya. Ngunit, si Tang Shu ay pinagtanggol ang anak upang protektahan, at sa init ng labanan, siya'y nasugatan sa likod. Matagal na silang di nag-uusap ni Lin at sa kasamaang palad namatay siya. Ngunit, nagdusa rin si Zhao ng parehong kapalaran gaya sa mga sinaunang tribo. Ang katawan ni Zhao ay natatakpan ng mga bukas na nakamamatay na sugat. Bukod dito, siya ay inatake ng hari ng ahas na pumatay sa kanya at tumakas papunta sa mga kuweba ng isla. Ang galaw ng ahas ay nagdala ng mga pagyanig sa lupa at sinira ang kagubatan. Ang mga nakaligtas ay nagtungo sa tabing ilog kung saan natagpuan ni Lin ang sugatang si Shera. Naalala ni Lin ang mga halamang gamot at sa kabila ng desperadong mga pakiusap ni Faye na iligtas ang kanyang kumpanya, tumanggi siyang ibigay sa kanya ang halaman. Sa halip, ginamit niya ito upang pagalingin ang kanyang tapat na kaibigan. Sa kalaunan, nakagawa si Lin ng isang lunas mula sa isa pang halaman at ginamot ang kanyang kanayon mula sa isang nakamamatay na sakit. At dito nagtatapos ang pelikula, mga bossing. Huwag kang KJ, i-click mo na yung subscribe button at yung bell para lagi kang updated sa mga bagong buod ng pelikula. Hanggang sa muli.